Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng librong Ang Paniniwalang Pinagaan. Ang nakaraang paksa po tungkol sa Tauhid Rububiyyah na ito ay nakasalig sa tatlong mahalagang bagay. At ito ay ang paglikha, pagmamay-ari, at pag-uutos o tadbir o pangangasiwa. At sinipi ng may akda ang maraming mga talata na nagpapatibay sa rububiyyah na hindi na natin pinasang lahat, na maaaring ang mga talatang ito ay nagsasalita tungkol sa paglikha, pagmamay-ari, at pangangasiwa. Ang nakararami ay kumikilala na may dakilang tagapaglikha sa universe na ito. Subalit, may mga taong kumikilala sa rububiyyah sa panloob. Ngunit sa panlabas ay nagkakaila nito, nakagaya kay Paraon at mga materialista. At ang ikatatlong pangkat ay kumikilala sa rububiyyah. Subalit sila'y nagtambal dito nakagaya sa mga Kristiyano at mga mago. Subalit, may ilang mga tao na lubusang ikinaila ang rububiyyah na kagaya sa mga materialista at naturalista. Innama waqa'a fi hadal babi dalalun juz'i min qabli tawaifa mutaaddida haythu ashraku fir rububiyyah. Nasadlak lamang sa usaping ito ang isang pagkaligaw na bahagi, juz'i, sa panig ng sari-saring pangkatin, yayamang nagtambal sila sa pagkapanginoon sa rububiyyah. Kung may lubusang nagkaila sa rububiyyah na kagaya sa mga materialista at mga naturalista na atin ang natalakay, mayroon namang pangkat na naligaw ng isang pagkaligaw na juz'i, bahagi o hindi lubusang nagkaila. Yun ang ibig sabihin ng pagkaligaw na bahagi, hindi lubusang nagkaila sa rububiyyah. Subalit nagtambal naman sila sa rububiyyah. Mithla tanawiyyati minal majusi wal manawiyyah, tulad ng ang mga dualista kabilang sa mga Zoroastrianista at Manikista, al-qailuna bi anna lil alami khaliqain, ilahun nur yakhluqul khair wa ilahul dhulma yakhluqus syarr. Ang mga naniniwala na ang mundo ay may dalawang tagalikha, ang Diyos ng liwanag na lumilikha ng kabutihan at ang Diyos ng kadiliman na lumilikha ng kasamaan. Hum muttafiquna ala anna nur khairun min adh-dhulma, na ang liwanag ay higit na mabuti kaysa sa kadiliman. Wa mukhtalifuna fi adh-dhulma hal hiya qadima al-muhdatha, at mga nagkaiba-iba o nagkasalungatan kaugnay sa kadiliman, ito kaya ay matanda o bago. Dito ay nagsasalita tungkol sa mga pangkat na nagkakapariho ang kanilang paniniwala, nakabilang sa mga dualista na mga Zoroastrianista at Manikista. Ang Manikismo naman ay paniniwalang pinaghalo-halo na Zoroastrianismo at Kristyanismo. Dito mayroon tayong tatlong terminolohiya, no? Ang tatlong terminolohiya, ang mago o tinatawag na Zoroastrianismo, pangalawa dualismo, at Manikismo. Simulan po natin mga kapatid sa Zoroastrianismo na mga nagtambal sa rububiyyah. Ang Zoroastrianismo ay matagal ng relihiyon na sumasamba sa apoy. Sila ay may maraming paniniwala at ang paniniwala nila sa rububiyyah
na ang mundong ito ay may dalawang pinagmulan. Na yun nga ang liwanag at kadiliman. Sinabi ng Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sinabi niya, ganito ang ating mababasa, Inna hadil majusiyya syarudinin, laysa fiha takarrumul arab, wala ilmu ahlil kitab, yankihuna ma yustaha min nikahihi, wa yakuluna ma yatakarramu an aklihi, wa ya'buduna fid dunya naran, ta'kuluhum yawmal qiyamah. Sabi niya, ang Zoroastrianismo ang pinaka masamang relihiyon. Wala silang kaasalang mabuti na kagaya sa mga Arabi. Wala silang kaalaman hinggil sa mga may kasulatan. Ibig sabihin, wala silang kaalaman sa kasulatan ng mga Ahlul Kitab. Nag-aasawa sila ng pag-aasawang kawalan ng hiya. Nang tinutukoy dito, nag-aasawa ang mga magkakapatid, mag-ama o mag-ina. Kumakain sila ng mga karumal-dumal na pagkain at sumasamba sila sa apoy na kakain sa kanila sa araw ng pagbangon. Yan ang tinuran ng Shaykhul Islam. Naniwala sila na ang dalawang pinagmulang ito ng mundo na Diyos ng liwanag at kadiliman, na ang liwanag ang nauna na walang pinagmulan at ang kadiliman ay bagong lumitaw. Tinatawag nila ang mga ito na mga Diyos o tagapaglikha ng liwanag at tagapaglikha ng kadiliman. Ang Diyos ng liwanag ay ang Diyos ng kabutihan at ang Diyos ng kadiliman ay ang Diyos ng kasamaan. At syempre, ang Diyos ng liwanag ay mas mabuti kaysa sa Diyos ng kadiliman. Ang kabutihan ay mas mabuti kaysa sa kasamaan. Ang Diyos ng liwanag ay dati nang umiiral nang walang nagpairal, samantalang ang Diyos ng kadiliman ay bago lamang daw umiral. At ang dalawang Diyos na ito, na Diyos ng liwanag at Diyos ng kadiliman, ang pinagmula ng mundo at lahat ng mga nilikha. Ang Diyos ng kabutihan ay lumikha ng kabutihan at ang Diyos ng kasamaan ay lumikha ng kasamaan. Samantalang ang dualismo na isa sa mga sikta ng Zoroastrianismo ay naniniwala na ang Diyos ng liwanag at Diyos ng kadiliman ay parehong dati nang umiiral, na salungat sa Zoroastrianismo na naniniwala na ang Diyos ng liwanag ay dati nang umiiral nang walang nagpairal, samantalang ang Diyos ng kadiliman ay bago lamang na umiral. Ang kaibahan lamang ng dualismo sa Zoroastrianismo ay ang paniniwala na ang Diyos ng liwanag at Diyos ng kadiliman ay pareho sa katandaan. Pero, nagkapareho ang dualismo at Zoroastrianismo sa paniniwala na ang Diyos ng liwanag at Diyos ng kadiliman ay magkaiba sa mga katangian at mga gawa. Tungkol naman sa Manikismo, ito ay nagmula sa pangalan ng taong nag-angking propeta na si Mani Ibn Fatik al-Hakim, na dating Kristiyanong theologian, at nag-angkin rin siya ng pagkapropeta na siya daw ang propeta na sinabi ni Jesus na Paraklito na susunod sa kanya. Ang Paraklitong tinutukoy dito sa Tagalog ay mang-aaliw o tinatawag na comforter. At itong dating Kristiyanong theologian na ang pangalan ay Mani Ibn Fatik al-Hakim, siya ang nag-angkin na propetang inihula ni Kristo Jesus sa Bible. Ipinanganak noong 216 after Christ sa Babylonia na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyong Persiano. Ang Manikismo ay naniniwala sa Diyos ng liwanag at Diyos ng kadiliman. At ang Diyos ng liwanag ay mabuti pero hindi lubos ang kapangyarihan, sapagkat hindi niya napipigil na mangyari ang kasamaan. Naniwala din sila na ang tao ay nasa pakikibaka sa pagitan ng liwanag at kadiliman, at naniniwala na ang Espiritu ang mabuting bahagi ng tao, samantalang ang katawan ay masama. Nagtutuloy din ang Manikismo
ng pangingilin. Ang ibig sabihin ng pangingilin sa Arabic ay az-zuhd. Ito yung pagsasanay sa katawan na talikuran ang mga pangmundong pagnanasa, talikuran ang karangyaan ng pamumuhay, maging ang pag-aasawa. Ito ang buod na paniniwala ng tatlong relihiyong ito na Zoroastrianismo, Dualismo at Manikismo, na parehong naniwala sa dalawang tagapaglikha na Diyos ng liwanag at Diyos ng kadiliman, na parehong may katangian at kakanyahan, subalit magkasalungat ang mga gawain. Ang Diyos ng liwanag ay mabuti ang mga gawain, samantalang ang Diyos ng kadiliman, siyempre masama ang mga gawain. Ikalawa, ang Nasara, ang mga Krisyano. Ang akala ng iba na ang Krisyano ay nasadlak lamang sa pagtatambal sa uluhiya. Pero ang katotohanan na sila ay nagtambal din sa rububiya. Bagaman sila naniwala na isa ang tagapaglikha. So, balit ang tagapaglikhang ito ay binubuo ng tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At hindi sila tatlong Diyos, kundi sila isang Diyos. Pero ang bawat persona ay independyente at magkaiba sa katangian at mga gawain. At ito ay mariing sinanungat ni Allah sa Quran. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Talaga ngang tumangging sumampalataya, naging kafir. Ang mga nagsabi, tunay na si Allah ay ikatlo ng tatlo. Ikatlo ng tatlo, ibig sabihin isa siya sa tatlong persona. Kapag suriin natin ng maigi, no, mga kapatid, at pag-isipan ang paniniwalang ito sa Trinidad sa mga dating mga Kristiyano, ay makikita natin ang maraming salungatang hindi matanggap ng matinong pag-iisip. Sinasabi nga ng Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, tungkol sa Kristyanismo, sabi niya, law ijtama'a 'ashratu nasara latafarraqu ala 11 qawlan wa dhalika annama hum alayhi min i'tiqadihim min at-tathrith wal ittihad lam yantiq bihi shay min kutubil anbiya wala yujadu wala fi kalamil masih wala al-hawariyin wala ahadun min al-anbiya. Kapag nagsama-sama ang 10 mga Kristiyano, ay tiyak na sila'y magkakasalungatan sa 11 opinyon. Yan ang sabi ng Sheikhul Islam. Ito'y sapagkat ang kanilang paniniwala sa Trinidad at kaisahan ng Diyos sa Trinidad ay hindi mababasa sa mga aklat ng mga propeta ni sa salita ng Mesiyas, ni sa salita ng mga alagad o ni isa sa mga propeta. Al-qailuna bit-tathrith fayaj'aluna al-ilaha al-wahid bizamihim thalathatu aqanim. Ang mga naniniwala sa Trinidad, kaya ginawa nila ang isang Diyos ayon sa pag-aakala na tatlong persona, Al-Ab, Al-Ibn, Ar-Ruh Al-Qudus, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kumikilala nga sila na isang tagapaglikha. Pero ang tagapaglikhang ito ay binubuo ng tatlong persona na hindi naman tatlong mga Diyos, kundi isang Diyos. Pero ang bawat persona ay magkakahiwalay na persona at magkakaiba ang gawain ng bawat persona. Ang Diyos Ama ay hiwalay sa persona ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Anak naman ay hiwalay sa persona ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. At ang Diyos Espiritu Santo ay hiwalay na persona sa Diyos Ama at Diyos Anak. Ang bawat persona ay magkakaiba din ang mga katangian. Ang bawat persona ay magkakaiba din ang mga gawain. Ang gawain ng Diyos Ama ay hindi magagawa ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang gawain ng Diyos Anak ay hindi magagawa ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo.
At ang gawain ng Diyos Espiritu Santo ay hindi magagawa ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ito ang paniniwala na hindi matanggap ng matinong pag-iisip ng tao sapagkat magulo at salungatan. Kapag nagtanong ang isang tao sa magulo at salungatang aral ng Trinidad, kagaya sa tanong, na paano sila naging isang Diyos kung ang bawat persona ay magkahiwalay na persona? Magkaiba ang mga katangian at gawain ng bawat persona. Ang isasagot lamang ng pari o mga leader ng simbahan na dapat daw nating sampalatayanan na ang Trinidad ay katotohanan, pero ito ay misteryo. Tanggapin lang na yun yung katotohanan, pero misteryo, ibig sabihin, hindi mauunawaan. Dito tayo sa pangatlo, ba'du musyrikil Arab alladhina ya'taqiduna fi alihatihim shay'an minan naf'i wad-dar wat-tadbir. Ang mga tagapagtambal ng mga Arabi, ang mga naniniwala ukol sa mga Diyos ng isang bahagi ng pagpapakinabang, pamiminsala, pangangasiwa at pagsasapalaran sa pamamagitan ng tagdan. Ang tagdan, ang patpat ng palaso na hindi kasama ang ulo at buntot, yung buntot na pakpak ng ibon para tuwid na lilipad. Ibig sabihin, patpat lamang ng palaso. Ang mga tagapagtambal na mga Arabi, kapag tinanong tungkol sa tagapaglikha ng langit at lupa at lahat ng mga nilikha, ay magsasabi sila na si Allah ang tagapaglikha nito. Sila ay kumikilala at nakasundo na ang tagapaglikha ay si Allah. Subalit nagtambal sila sa uluhiyya at gayon din sa rububiyya. Bagaman sila kumikilala na si Allah ang tagapaglikha ng mga nilikha, subalit sila rin ay naniniwala na may ibang mga Diyos na nakapagpapakinabang, nakakapagpinsala at nangangasiwa ng kapalaran ng mga nilikha, na kung kaya sila ay nagsasapalaran sa pamagitan ng mga tagdan, naniwala sa mga pamahiin na kagaya sa pagpapalipad ng ibon, at batay sa lipad ng ibon ay ginagawa nila ang mga pagpapasya sapagkat sa mga pamahiing ito ay naniniwala sila na may iba pang mga Diyos na nakakapagdulot sa tao ng pakinabang at pinsala. Dito tayo sa pangatlo, Al-Qadariyatun Nufa, Al-Qailun, Al-Abdu yakhluqu fi'la nafsi, khalqan mustaqillan anillah. Ang mga kadari na tagapagkaila. Ang mga naniniwala na ang tao ay lumilikha ng gawain ng sarili niya ayon sa paglikhang malaya kay Allah, independyente kay Allah. Kagaya sa pananampalataya natin na si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay at ang lahat ng gawain ng mga nilikhang ito'y kabilang sa mga nilikha ni Allah. So, balit ang paniwala sa Qadariya na mga gawain ng mga nilikha ay independyente, malaya sa kalooban ni Allah, na ang tao lamang ang may lubusang kagustuhan na gawin ang isang gawain na labas sa kalooban ni Allah. Sila tinatawag na mga tagapagkaila, ano pa, sapagkat ikinaila nila ang kalooban ni Allah sa gagawin ng tao. Na ang tao ay lumilikha sa gawain niya ng independyente sa kalooban ni Allah. At ang unang nagkatha ng paniniwalang ito ay si Ma'ban al-Juhani sa panahon pa ng mga sahaba. Ang pangunahing paniniwala ng Qadariya na ang tao ang gumagawa ng pagtatakda o kapalaran niya ng malaya sa kalooban ni Allah. Paano na sa paghahari at pangangasiwa ni Allah may maganap na labas sa kalooban niya? Paano nakakalikha ang tao sa mga sarili niyang mga gawain na hindi kabilang sa nilikha ni Allah? Kaya sinabi ni Allah, Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wama ta'malun.
Samantalang si Allah ay lumikha sa inyo at sa ginagawa ninyo. Kaya sa ating pananampalataya, hindi lamang tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa paglilikhang ito sa atin ay ang ating mga ginagawa. Kaya ang pagtatambal ng Qadariya sa Rububiyya ay ang paniniwala nila na ang paglilikha ng tao ay sa sarili nitong mga gawain na labas sa kalooban ni Allah. Lalabas na maraming mga tagapaglikhang kasama si Allah. Basahin ko sa inyo ang hadith an Hudhaifa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin majus wa majusu hadhihi al-umma alladhina yaquluna la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatahu wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atud dajjal wa haqqun 'ala Allahi ayulhiqahum bid-dajjal. Ang bawat kalipunan ay may mago, Zoroastrian, mago, at ang mago ng kalipunan ito, at ang mago ng umma na ito ay ang mga nagsasabi na walang pagtatakda si Allah, walang qadar. Yan ang mga Qadariya. Kung mamatay man ang sinuman sa kanila, sabi ng propeta, ay huwag kayong dumano. Fala tashhadu janazatahu, huwag kayong dumano sa kanilang paglilibing. At kung sino man sa kanila ay magkasakit, ay huwag ninyong dalawin, sapagkat sila ang mga tagasunod ng Dajjal, Syi'atud Dajjal, tagasunod ng Dajjal, at nararapat lamang para kay Allah na ibilang sila sa Dajjal. Wa kullu hadhihi ad-dalalat madfu'atun bi dalalatil fitra wal aql wal his wasyari' ala wahdaniyati Rabb subhanahu fi khalqi wa mulkihi wa amri. Ang lahat ng mga kaligawang ito ay itinutulak ng pagpapatunay ng naturalisa al-fitra wal aql, pag-isip, al-his, pagkadama, at batas ng Diyos, asyar, sa kaisahan ng Panginoon sa paglikha niya, pagmamayari niya, at pag-uutos niya. Nagsabi si Allah, qala ta'ala, mattakhadallahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Hindi gumawa si Allah ng anumang anak. Hindi nangyaring may kasama sa kanya na anumang Diyos. Kung magkakayon sa makatuwid, talaga sanang nag-alis. Nag-alis ang bawat Diyos ng nilikha nito at talaga sanang nangibabaw ang ilan sa kanila higit sa iba. Kaluwalhatian kay Allah higit sa anumang inilalarawan nila. Ang sentence na ito na mahaba, pansinin po natin mga kapatid. Ito'y bigyan natin ng diin. Napakahalaga nito. Kung magkagayon sa makatuwid, talaga sanang nag-alis ang bawat Diyos ng nilikha nito. Yun ang una. Pangalawa, at talaga sanang nangibabaw ang ilan sa kanila higit sa iba. Ang talatang ito yung batayan sa tinatawag na dalilot tamano. Dalilot tamano. Inshallah, maunawaan natin mamaya ano ang ibig sabihin ng batayang sumasalungat. Yan ang literal na pagsasalin sa ating salita. Batayang sumasalungat, dalilot tamano, na kung saan ang batayan na sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip sa kaisahan ng tagapaglikha at sumasalungat sa paniniwalang may maraming tagapaglikha. Yun ang tinatawag na dalilot tamano. Dito sinabi ni Allah, hindi gumawa si Allah ng anumang anak sapagkat siya ang qayyum,
Ibig sabihin, ang tagapagtaguyod na hindi nangangailangan ng katulong na anak, na kagaya sa tao na nangangailangan ng anak, na tutulong sa kanya, o ibang tao na susuporta at tutulong, hindi nangyaring may kasama sa kanya na anumang Diyos. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Nakatuwang ang tinutukoy, nakatuwang niya. Dahil si Allah ay qayyum o tagapagtaguyod at tagapagpanatili na sa sarili lamang niya. Hindi sa nangailangan ng anak, nakatuwang o iba pang Diyos, nakatuwang at katulong. At kung mayroon siyang kasamang iba pang mga Diyos, ang magiging resulta ay dalawa. Ito kanina ang ating pansinin, itong dalawang ito. Ang magiging resulta daw ay dalawa. Unang resulta, ang una, sa makatuwid talaga sanang nag-alis ang bawat Diyos ng nilikha nito, yun ang unang resulta. At ang ikalawang resulta, talaga sanang nangibabaw ang ilan sa kanila higit sa iba. Inshallah, dagdagan natin ang paglilinaw yan mamamaya. Fal-ilahul haq labudda ayakuna khallaqan fa'alan lima yurid. Falaw kana ma'ahu syarik. Kaya ang totoong Diyos ay hindi makaiiwas na maging palalikha, khalaqa, palalikha o dakilang tagapaglikha na palagawa ng anumang ninanais niya. Kaya kung sakaling siya ay may katambal, falaw kana ma'ahu syarik, lakana yakhluqu wa yaf'al, wa hinaidin la yakhlul halu min ahad ihtimalain. Kaya ang totoong Diyos ay hindi makaiiwas na maging palalikha, na palagawa ng anumang nais niya. Kaya kung sakaling siya ay may katambal, talaga sanang ito ay lumilikha at gumagawa. Sa sandaling ito, hindi naalis ang kalagayan sa isa sa dalawang posibilidad. Ito ngayon ang detalye ng dalilot tamano. Sapagkat kung ipagpalagay natin na may higit isang tagapaglikha, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan at kasiraan sa sansinukob na ito. Bakit? Sapagkat tiyak ang hindi pagkakasundo ng mga tagapaglikhang ito. Imma ayadhaba kullu ilahin bi khalqi wa yastaqillu bi sultanihi wa hadha al-ihtimalu ya'bahu al-inzimal al-alam. Una, na maghahatid ang bawat Diyos ng nilikha niya at magsasarili siya ng otoridad niya. Ang posibilidad na ito ay tinatanggihan ng kaayusan ng mundo. Dahil sa hindi pagkakasundo, ay maaaring maganap ang unang resulta. At ito ang sinasabi ni Allah. Kung magkagayon, sa makatuwid talaga sanang nag-alis ang bawat Diyos ng nilikha nito. Ang isang Diyos ay ibubukod niya ang nilikha niya at magkaroon ng sariling paghahari at pangangasiwa sa mga nilikha niya na kung saan independyente sa iba pang mga tagapaglikha. At ito ay hindi tanggap ng matinong pag-iisip na nag-aaral at nagbubulay-bulay sa kahangahangang kaayusan ng mundo at lahat ng mga nilikha sa universe na ito na nagpapatunay na may iisa lamang na tagapaglikha na naghahari at nangangasiwa nito. Tapos ang ikalawa, na magaganap sa pagitan ng dalawang Diyos ang pakikipagdaigan at kataasan, na magaganap ang ikalawang resulta na sinabi ni Allah, at talaga sanang mangibabaw ang ilan sa kanila higit sa iba. Yan ang aya na ating binasa kanina. Pangalawang resulta, na makipagdaigan at kataasan o makipagtunggalian
ang dalawang Diyos upang manaig at maging makapangyarihan ang isa sa kanila. Kaya kung sakaling nagnais ang isa sa kanilang dalawa na mapagalaw ang isang katawan at nagnais naman ang iba na magpatigil nito o nagnais ang isa sa kanilang dalawa na magbigay buhay sa isang bagay at nagnais naman ang iba na magbigay kamatayan. Alin sa mga sumusunod ang mangyayari? Halimbawa kung nais ng isang tagapaglikha na pakilusin daw ang isang nilikha. Samantalang isa naman na tagapaglikha, ang nais ay patigilin ito. O kaya nais ng isang tagapaglikha na bigyang buhay ang isang nilikha. Samantalang nais naman ng isang tagapaglikha ay bigyang kamatayan ito. At ito ngayon ang labanan at tunggalian sa pagitan ng dalawang Diyos. Dahil dito, may tatlong mga bagay na maaaring mangyayari. Alinman sa mga sumusunod ay mangyayari. Una, mangyayari ang ninanais nilang dalawa. Parehong mangyayari ang salungateng kagustuhan ng dalawang tagapaglikha. Na kagaya halimbawa na ang nais ng isa na mabuhay ang isang nilikha at ang nais naman ng isa ay mamatay. Okay? B, mangyayari ang ninais ng isa sa kanilang dalawa. O C, hindi mangyayari ang ninais ng alinman sa kanilang dalawa. Ang A at C ay imposible dahil ang dalawang ito ay magkasalungat. Imposible. Ulitin natin, ang A ay parehong magaganap ang salungatang kagustuhan ng dalawang tagapaglikha na sabay sa iisang pagkakataon na patay at buhay o kumikilos at hindi kumikilos at ito ay salungat sa matinong pag-isip. At ang C naman ay parehong hindi mangyayari ang salungatang kagustuhan ito, yung kagustuhan ng dalawang tagapaglikha. Halimbawa, nais ng isang tagapaglikha sa isang nilikha na mabuhay ito at ang nais naman ng isang tagapaglikha na ito ay mamatay at pareho itong hindi mangyayari na ang nilikhang ito ay parehong hindi patay at hindi naman buhay. Hindi ito tanggap ng matinong pag-isip sapagkat kailangang mangyayari ang isang bagay lamang. Maaring buhay o maaaring patay. Dahil ang dalawang ito ay magkasalungat, hindi nagsasabay-sabay at hindi nagka-ayon-ayon. Kaya nararapat ang B sapagkat ang nangyari ang ninais niya. Siya ang Diyos na nakakaya at ang iba pa ay hindi naangkop sa pagka-Diyos. Kaya naman, nauwi ang usapin sa pagtitibay sa iisang Panginoon, isang tagalikha, isang hari, at iisang tagapangasiwa. Ang natalo at napigilan ang kagustuhan niya ay hindi tunay o nararapat na Diyos. Kaya naman, nauuwi ang usapin sa pagtitibay sa isang Panginoon, isang tagapaglikha, isang hari, at isang tagapangasiwa. At ito ang tinatawag na dalilot tamano, na batayang tinutumbok ang matinong pag-iisip ng tao na ito'y sumasalungat at nagpapabulaan sa paniniwala na may maraming tagapaglikha sapagkat ang matinong pag-iisip ay nagpapatunay sa kaisahan ng tagapaglikha. Kaya sinabi pa ni Allah sa isa pang dalilot tamano, "Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arshi amma yasifun." Kung sakaling sa mga langit at lupa na ito ay may mga Diyos maliban kay Allah, talaga sanang nasira ang mga ito. Kaya kaluwalhatian kay Allah ang Panginoon ng trono higit sa anumang inilalarawan nila. Kung maalala ninyo mga kapatid, binanggit natin ang kahulugan ng
lagi nating tasbih, subhanallah. Subhanallah, binanggit dito sa talatang ito. Kaya sinabi ni Allah sa hulihan ng talata, kaluwalhatian kay Allah, subhanallah, higit sa anumang inilalarawan nila. Bakit tinugtong ang higit sa anumang inilalarawan nila? Amma yasifun. Si Allah ay pinawalang kaugnayan at malayo sa anumang inilalarawan nila. Pag binabanggit kasi natin ang subhanallah, inilalayo natin si Allah subhanahu wa ta'ala o pinawalang kaugnayan natin siya sa anumang mga paglalarawan sa kanya o paghalintulad sa kanya sa alinman sa kanyang mga nilikha. Wa hadha ma yu'rafu bidalilit tamano. At ito ay ang nakilala bilang patunay ng salungatan. Kung basahin lamang natin ang translation, patunay ng salungatan, malilito tayo anong tinutukoy dito. At inshallah, sana'y naging malinaw sa atin mga kapatid itong tinatawag na dalilot tamano. At inshallah, sa susunod nating aralin, ang ating tatalakayin ay ang ikatlo na mahalagang paniniwala sa unang haligi ng iman, ang paniniwala kay Allah, na kung saan ang ikatatlo, ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Allah, al-uluhiyya, al-imanu bil-uluhiyya. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.